Gusto niyo po bang malaman ang sikreto sa matagumpay na food business? Alamin natin ang tips sa restaurant at catering services dito lang sa Negosyo Tayo. Panoorin po natin ito. First of all, tell us more about your business journey. Actually, I'm working as a cook in a different restaurant. So, nung time na nagtatrabaho ako, naisip ko na nakikita ko kasi yung progress ng negosyo ng food. So, during those times, sabi ko, bakit kaya hindi ako magtayo ng sarili ko? So, nag-umpisa ako na mag-cater ng mga churches, ng mga small gathering lang. So, doon na-umpisa yung catering. Nag-resign ako to start my own business. So, ang prayer ko noon is magkaroon ako ng isa or dalawa lang na catering per month. Kasi I'm a newlywed during that time, 2015. So, ang awa-awa ng Diyos, binigyan naman kami ng maraming events hanggang makapag-put up kami ng isang small restaurant. Pagdating sa food business industry, gaano kahirap? Because alam natin marami na rin kasi in the market. Ano yung mga ginagawa mo? At least to stay afloat or, para magkaroon ng longevity in the market. Since I came from different restaurants, nakita ko doon yung parang unang-una, kailangan yung menu mo is medyo simple lang. O parang best of the best. We decided na mas simplehan yung atake ng restaurant namin. Then if you'll notice, kung pupunta ka dun sa restaurant and you will order something, malalaki yung serving ng pagkain. Yung wow factor ng pagkain, yun yung parang ginawa namin as a marketing tool na pag lumapag siya sa table mo, wow, parang sobrang laki ng serving. At the same time, of course, sabi nga, yung longevity ng restaurant, mangyayari lang if you stay consistent and you will love your customers, you will exceed on their expectations. So, doon siya pumapasok siguro for us to stay in the market until today. Ano ba usual nagiging problema pagdating sa food business industry? Sa food business industry, unang-una siguro nakita ko is your manpower. Correct. Kasi you need to train your people. Kailangan mo silang, unang-una kailangan mo silang mahalin, kailangan mo silang i-train. Kasi sila yung may tutulong sa'yo and at the same time sila yung talagang mangangalaga ng negosyo na itinayo mo. Kasi not most of the time naman nandun ka sa restaurant to oversee lahat ng nangyayari. Kung sila yung magiging cause ng tagumpay mo, sila din yung pwedeng maging cause ng pagbagsak mo. Bakit importanteng magnegosyo para sa'yo, chef, ang mga mamamayang Pilipino? Ang naging unang principle ko or naging basehan ko kung bakit ako magnenegosyo. Kasi kung ako lang yung magtatrabaho, sarili ko lang yung susweldo. Pero kung gagalingin ko sa pagnenegosyo, I can help a lot of people na magkaroon ng trabaho. So, yun. And siguro na rin, it will help our economy to grow. Sabi nga ng actress and film producer na si Viola Davis, all dreams are within reach. All you have to do is keep moving towards them. Yan po ang ipinakita sa atin ng business owner na si Chef Rosh Gatlabayan. Kita-kits next time dahil tuloy-tuloy lamang ang paghatid namin sa iyo ng mga inspiring business stories, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!